Magandang araw, nandito na naman po kami para bigyan kayo ng panibagong putahe na pwede nyong lutuin sa inyong mga tahanan na kusing morong. Bahagi ito ng kusing morong series namin. At ngayon kasama ko si Ate Tess Planes para pag-aralan niya ang kung paano magluto ng menudong morong. Matagal ka mang nawalay, ito pa rin ako't naghihintay. Wala ka mang rito, narito naman puso't isip mo. Alam ko po maraming nagmiminudo sa buong Pilipinas naman kilala ang minudo, di ba? Pero yung minudong morong namin ay naiiba daw. Sana matikman nyo para malaman nyo ang pagkakaiba. O sige, Tess, atin munang ibabar ang mga karne para lumasa at hindi kasi mahampok habang ginagayat natin yung ibang mga ingredients. Ate muna, ano nang nailagay mo rito? Pickle relish, kalahating cup, at saka 1 cup ng, mga 3/4 cup ng toyo, para lang may mag-umpisang tumiim sa, sa karne na lasa. Sige, pakihalo mo. Or kung gusto mo, isalin mo yung iba, parang kukunti yata. O, okay na ba yan? Okay lang. Pag hinalo ko sa O, sige. Ako'y mag-uumpisa ng nahugasan na to lahat ni baby. Thank you, baby. Tapos, magagayat na tayo ng sibuyas, bawang, at kamatis. Saka natin susunod ang mga iba pang sahog. Bakit nakababad? Nakababad kasi para tumiim na nga yung lasa ng toyo at saka ng ang iba naglalagay ng suka o kaya kalamansi. May kilala akong caterer kalamansi daw ang nilalagay niya. Ako naman, mo pang sarili, pickle relish para may konti ng tamis at saka Kasi konti lang akong gumamit ng asukal at hindi ako gumagamit ng retsin o iba pang mga sodium base na pampalasa. Mona, okay na ba to? Okay na yan. Tuyo. Hindi, haluin mo lang mabuti. O yung nasa atay, lagay mo dyan sa laman. Kukunti yata ang taba. Gusto ko nga dyan sa minudong yan, yung maraming taba. Pero bawal. Kaya, at ang kinukuha kong test na karne ay kasim. Kasi ang kasim, malambot siya. Tsaka may konting-konting taba in between the laman. Kasi, pagka yung hita, masyadong matigas kasi yun yung muscle ng pork na ginagamit niya pag nakatayo siya o kumikilo siya. Kaya gamit na gamit yung hita. Kaya medyo tough or matigas o mayapa. Nasa bang parte yung kasim? Sa bandang likod. Sa likod. Yung nasa likod ng di ba, ito liempo. Ako maraming liempo. Marami rin po. Medyo pinipino ko lang ang sibuyas, kamatis, kasi para maging sarsa siya pag naluto na. Lalagyan din natin to ng laurel, igigisa, lalagyan ng laurel, at iba pang mga pampalasa. Kapareho ng sausage at saka liver spread. Kaya, tsaka alam mo, parang ang sarap nung mas marami ang niluluto mo kaysa doon sa kailangan mo lang. Pwede mo naman itong itabi sa ref at saka mo iinit pag gusto mo ulit. Ready ulit sa ibang bisita. Oo. Kasi alam mo, nung araw sa morong, the day before pa, nagpapatay na sila ng baboy. Halimbawa, fiesta, Sabado pa, halimbawa, fiesta, linggo, Sabado pa, nagpapatay na sila ng mga
baboy nila na mga alaalaga sa likod bahay. Kaya, maririnig mo, daling araw pa lang magigising ka, may mga nag-iiyakang baboy habang mga padadalhin sa slaughterhouse. Tapos, ang mga nanay nakaabang na. Kaya maagang gumigising ang mga nanay o mga lola. Ngayon, hindi na ganun. Ngayon, bibili ka na lang sa palengke. At kung anong available, yun ang mabibili mo. Kaya minsan, ilang araw pa rin, bago mag-fiesta, nagluluto na rin ng paisa-isang putahe ang mga nagluluto para hindi sila maubusan sa mismong fiesta ng karne. O, ito, sandali ha. Ano ito lang. Gagayatin. Sibuyas, kamatis. Mga hanggang kailan na katagal natin ibababa dito? Habang naggagayat lang tayo ng ganun, sandali lang. Ricardo. Ginagawa lang yan. Pwede rin namang abutin nga ng mga 1-2 oras. Wala namang kaso yun. Kaya lang, kailangan talagang ibabad para tumiim na nga yung timpla at saka tumiim na ang timpla at saka may, alam mo, pagkahandaan kasi maraming tao. So may nagbababad, may naggagayat. Ang tumiim ay salitang morong iyon na ang tiim ay yung papasok yung lasa doon sa loob ng karne. Mas masarap pagka ganun. Oo, hindi yung tama. pagkakagat mo parang... Oo. Sa adobo man, di ba, ganon. Tinitimplahan natin tapos na imamarinate. Noong araw, hindi pa kung uso yung caterer na ngayon, wala nang problema yung mga naghahanda Halimbawa, kasal, sasabihin lang nila sa usually reception na area na ang kaya caterer nga, mag-usap sila kung para sa ilang tao. Tapos na, wala nang kapagod-pagod ang may maghahanda. Basta handa lang yan ang tambayad. Pero nung araw, talagang lahat ng kapitbahay, mga kakilala, kamag-anak, nanunulungan. May dala silang kutsilyo para, at saka ano nga ito? Sangkalan para maggayat, makigayat. Noon ako, maliit pa. Kasi kasama na ako ng nanay ko, wala man akong kapatid na babae, wala akong kalaro. Kaya sumasama ako kay nanay pag manunulungan siya. Kaya lahat ng kwentuhan, lahat ng mga chismisan, naririnig ko. At nakikihanruki ako sa kanila. Hindi pala ganoon. Habang nagagayat ako. Ate muna, ano ibig sabihin ng hanruki? Yung hanruki, nakikinig at nakikisali sa usapan. Pasensya ka na ha. Ang dami kong mga salitang morong na gusto kong i-share dito sa video na to. Kaya nagagamit ko tuloy. Maigi nga Parang mas masaya yata yung style dati kaysa yung... Oo, masaya. Kasi yung buong parang baboy na pinatay, yung bandang ulo, tsaka yung bituka, gagawing dinuguan. Tapos yung mga buto-buto, adobong matanra. Yung naikukwento ko sa inyo na adobo na hindi nasisira kasi ang adobo may suka, tsaka toyo. Hindi yung kaagad na napapanis. Tapos, yung mga buto-buto talaga na mga bias, pwedeng ilaga o kaya ay pasigang, ang sarap. Bansaya. Kaya masaya. Kasi para na silang nagpapangusi. Doon siguro yung nauso yung nagpapangusi, yung magkakabarkada, nagsisigangan sa nung kabataan nila. Kasi, ganun nung mga matatanda namin, naglulutuan, nagkukwentuhan habang nagluluto. Itong ganun ginagawa natin, pangusi. Hindi ba parang mas masaya pagka ganun? Oo, mas masaya. Kaya lang, medyo mas magastos kung tutuusin. Kasi buong baboy, papatayin mo, hindi rin naman. Kasi kumikita din naman ng caterers, kaso yung... Pagod. Hindi rin. Parang yung proseso na parang naging aktibidad siya ng pamilya. Oo. Naging mas maganda. Tapos parang, katulad ko, halimbawa, may anak akong babae, di natututo siya habang maliit siya, diba? Oo, kesa naman ngayon, order na lang sa kung saan. Saan? Oo, diba? totoo yan. Tinatanong ko nga pag,
makikita-kita sila, anong kakainin ninyo? Ay, they'll just- mag-order lang daw. Ng pizza. Ganon, o, ganon. ganon. Eh, yung sa atin, parang ako, ewan ko, kung ikaw, pero ako parang namamangha ako sa, Alam mo, ang iba walang ko magluluto. Parang ganon, Oo. parang ibang dating sa akin. Ang iba kong mga putahing natutunan, sa pangusin naming magkakabarkada ko natutunan. Barkada magluto. O kaya yung ate nung aming barkada, sa Hulo, si Josie, may kapatid siyang mas matanda sa kanya. Ayun. Doon ko nakita kung paano sila mag-ube. Ah, Pero nung araw, wala pang gilingan ng ube, niyayar-yar. Ginaganon yung nilagang ube. Ginaganon nila, tapos ipapasok Saan? nila sa Sa- sieve. saan nila Pamyadyad ng atsara, ng papaya. Yayad-yarin, tapos isisive pa nila para maging pino. Kasi hindi pa nun uso ang gilingan ng ube sa palengke o mga blender. Hindi pa, wala pa nun. Kaya Ate, cubes ba ito? may advantage yung technology ngayon at mayroon ding advantage yung luto nung araw. Cubes na rin lang yan. Yeah. Hindi, pinapayat mo. Ito, Alam ko na lang ito. Toso rice, ganon. Naalala mo pa ba? Sabi ko pag dalawa. pag dalawain dun sa haba. Naging kasi mga sulat ang ligawan ng tagumpay na kaisipan. Ang pag Filipino cooking, inuuna ko talaga ang bawang. Pero na lang kung pasta ang lulutuin ko, nauna raw ang sibuyas bago yung Baby, paano lang ako? kamatis at sibuyas bago ilagay ang karne. Kasi sila yung magiging sauce. Kaya pag minatali mo yan at hindi mo nilutong mabuti muna yung sibuyas at kamatis, makikita mo minsan buo-buo pa at hindi pa masyadong dumalasa doon sa karne. Pero pag ganitong nalabog na yung parang maluluto na siyang mabuti sa salsa. So, lahat ng lasang ng mga ricadong na igigisa mo ay hayaan nyo munang masangkot siya. Kaya tatakpan muna natin ganyan at mahina lang ang apoy. Ano ba ibig sabihin ng sangkot siya? Ang sangkot siya parang ang katumbas mo sa English ay simmer. Palalambutin natin siya sa sarili niyang katas. Na nanggagaling doon sa mismong karne at saka yung marinade at saka yung mga sahog. Doon natin lulutuin ng mahinang apoy lang ang karne para lumambot at the same time pumasok yung lasa. Imagine ko na nga yung laurel, yung onions, yung parang lahat sila nagsasama na ngayon. Oo. At di ba may ano pa to, may sakit pa tong Chorizo de Bilbao, suggested by my husband. Oo. Pag dispiras na okasyon, lalo na pag fiesta, half cook lang ang ginagawa sa karne yan. Kasi, para lang hindi siya mapanis at saka madali ng maluto next day, ng mismong kaarawan, gagayatin itong mga ito pag mismong kaarawan at saka iluluto. Pero, oo. Pero hayaan muna dyan magsangkot siya ng konti para luto na yung karne. Hindi na matagal lulutuin kinabukasan. Kumbaga man, parang iinit niya yung karne at the same time, luluto yung mga sahog. Kasi nung araw wala tayong ref. Wala rin tayong mga cooler na malalaki para ilagay yan. So, ganyan. Malapit ng ito. Malapit-lapit na rin lumambot. Although, ang tagal na nating pinalalambot. Malapit-lapit na din. Lalagay na natin ang patatas. Ang iba na ipiprito pa muna ang patatas. Ayoko nang magprito kasi mas malinamnam pagka hindi mo na iprito ng bukod yung patatas. Kasi yung sarsa ng mismong karne, nandyan sa ano. Pwede mo na rin ilagay ang carrots para manamis-namis.
Lagyan natin ng konting tubig para may pagpalambutan pa, no? Kasi baka matulog. Pag nilagay ko na yung tomato paste, dapat ito, hindi ko na iiwanan kasi medyo malapot na. Lalagay na natin ang tomato paste, ano? Kasi para gumanda ang kulay at maglasa ng tomatoes. Mamaya, pag tinakpan natin ito ngayon, mamaya, pag alis mo ng takip, ang ganda na ng kulay niya. Pari ka na, lumatikmang muli, sinig ang na sardinas, sawsawang palaw. Imbis na MSG, ay yan ang ilalagay. Ligot ng pinugot Konting suka. Depende sa panlasa ng mga kumakain kasi ang iba gusto nila matamis. Ako naman ayoko ng sobrang tamis. Esperas ng pista. Pero may mga kilala akong matatamisin ng magminuto. May ulam ka na, may dessert ka pa. Ano po yun? Yung iba kasi matamis magminudo kasi ang minudong morong ay may tamis ng konti. Ang iba naman napapasobra na ang ilalagay nilang tamis. Diba ang dinuguan natin matamis-tamis, ano? Pero ayoko ng matamis na ang dinuguan. Yan! Ito na ang ating menudo. O, kain na, Tess. Inabot na tayo dito ng medyo matipid. Tama-tama. Ito na yung dinner. Kahit yan lang naman ang ulam. Abay, pinaghirapan nyo yan. natin. Ang recipe po nung niluto natin menudo ay nandyan sa libro. Mangyari lamang na bumili kayo ng libro sa Museong Pambayan ng Moro kung gusto nyo yung copy ng book. Eto siya, oh. Ay, eto pala. Eto pala siya. O siya, kain na tayo. Okay, miss. Pari ka na, magbalik sa ating bayan, naroon pa rin alaala ng kamusmusan, mga kaibigan at tambayan, sa iyo'y naghihintay. Pusuan mo't naging kasintahan, mga sulat ng ligawan, ng tagumpay at kabiguan, saksi ang buwan sa ating kalokohan. Uwi na sa Moron, hayaan mong magbalik, ramramin mong nananabik, matagal ka mang nawalay, dito pa rin ako naghihintay, wala ka man rito, narito naman puso't isip mo.